Sa halagang 2 milyong piso, nakipagsabuatan si Marian na patayin si James Mejia. Pero biglang nagbago ang kanyang isip nang makilala ng binata sapagkat agad niya itong inibig. Malalagay sa panganib ang buhay ni Marian kapag hindi siya sumunod sa utos na patayin si James. Alin ang kanyang susundin, ang utos na nagbayad sa kanya o ang sigaw ng damdamin. Bigay na bigay ang pagkanta ni Marian Ferriols. Binibigyang buhay niya ang isang old song na kasalukuyang kinakanta sa pub house na iyon ang matatagpuan sa Santa Mesa, Maynila. Nakikita ng 26 anyos na singer ang kasiyahan sa mukha ng medyo lasing ng mga customer. She was a good singer and she had a long list of repertoire of songs mula sa pinakamabago at pinakalumang mga awiting naging klasiko sa daigdig ng musika. Siya ang pumipili ng mga awiting iparirinig sa isang takdang gabi ng kanyang pagtatanghal. Ibinabagay niya sa edad ng mga customer. Kapag nakita niyang medyo mga bata pa ang mga customer ng pub house, ang kinakanta niya ay iyong mga awiting alam niyang magugustuhan ng mga ito, iyong mga modernong awiting. Pero kapag mga oldies ang karamihan sa mga customer ng pub house, makantang luma ang kanyang ipinaririnig. Gaya ng gabing iyon, binirit niya ang huling stanza ng kanyang huling awitin para sa gabing iyon at kasabay ng kanyang pagbaw at pagtatapos ng awitin ay sumigamong malakas na palakpakan ng mga customer. More, dapat ay aalis na si Marian sa entablado. Pero ganado siyang kumanta ng gabing iyon at nasamod siyang makipagkatuwaan sa mga customer na humihiling sa kanya ng isa pang awitin. Okay, payag akong bigyan ko kayo ng isang awitin pero magre-request din ako, sabi ng magandang singer. Okay ba sa inyo yon? Okay, halos chorus na sagot ng mga kalalakihan. Good, nasisiyang wika ni Marian. Magkakasundo tayo pag ganyan. Now, humihingal pang dagdag ng dalaga at iginala ang tingin sa kabuuan ng pub house. Gusto kong magkaroon ng isang inspirasyon dito sa stage habang kinakanta ang huling awitin ko para sa inyo. Okay? Okay, tumawa si Marian. Iyon ang malanding tawang aral na aral, tawang showbiz ika nga. Now, I want to call her on stage, that gentleman at that corner. Ani niya at bumaling lahat sa itinuro niyang lalaki ang tingin ng mga customer. Isang may tanda ng lalaki ang itinuro niya. Kalbo ito pero matikas pa ang pangangatawan. Game namang tumayo ang tinawag niyang lalaki. Maluwang ang ngiti. Pumunta ito sa stage. Sinalubong ito ni Marian sa gilid ng entablado at kinintalan agad ng halik sa bumbunan. Nanag-ani ng malakas na tawanan kasi nga'y kalbo ang lalaki. Natawa rin ito. May I know your name, sir? Donato. But you can call me Don. Skip the sir, please. Nagtawanan ng mga customer. Okay, it's up to you, sir. Don. Now I will sing you a song na tiyak kong magugustuhan mo, Don. Ready? Ready. Tango nito. At sa tulong ng 3-man band na nasa likuran ng kinanta ni Marian ng awitin ni Mystica, isang malanding awitin ng liriko, ay nagbibigay ng double meaning. Sinayawan niya ng sensual na sayaw ang customer. Hinahaplos ito sa likod habang iginigiling niya ang balakang. Nagpalakpakan ang audience. Sexy ang kasuotan ni Marian. Maikli ang kanyang bestida na may malalim na uka sa dibdib. Napapalunok ang kalbong lalaki kapag tinutunghan ang maputing dibdib ng dalagang singer. Nang matapos ang awitin, ginantimpalaan ni Marian ang halik sa gilid ng bibigang lalaki at hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng audience na makahiling ng panibagong awitin. Tumakbo na siyang patungo sa backstage kasabay ng pandalas ng kaway. Sa backstage narinig pa niya ang sigaw ng mga customer. We want Marian, we want Marian. Pero hindi na lang yun pinansin ng dalaga. Mga kalahating oras pa pagkaraan, nagsimula na magsipag-uwian ng mga customer. Nakasenteng base na si Marian sa backdoor dumaan. Pauwi na siya. 1,200 pesos ang bawat gabi ni Marian sa Aquarius Pub House. 2 beses siyang kumanta doon kada linggo. Bukod sa Aquarius ay kumakanta din si Marian sa isang club sa Rojas Boulevard. 2 beses din kada linggo. Mas taas ng konti ang bayad. Sa kanya dito, sa kanyang kita ay nakaka-afford na ang dalagang siyer ng buwanang renta sa isang apartment na nakapagpapasweldo ng isang katulong. Nakapagsusubi ng pakonti-konti bilang paghanda sa kanyang papamahinga bilang singer. Alam na hindi yun panghabang buhay na hanap buhay. Lilipas din ang boses niya, saka may nagsusulputang bago na aagaw sa kanyang trono bilang isang pangunahing mga awit sa mga club. At iyon ang pinaghahandaan ni Marian. Ayaw niyang magbukhang kawawa kapag wala nang kumuha sa kanya bilang singer. Kapag nagkaganon,
Uuwi na lang siya sa Nueva Ecija at doon na maninirahan. Nang siya ay sinilang at ang tao ay lagi namang gustong magbalik sa kanyang pinagmulan. Although magiging masakit ang kanyang pagbabalik kasi naroon si Henry, ang kanyang first love. First love na naagaw ng ibang babae. Pumikit sandali si Marian at ipinilig ang ulo para alisin sa isip ang nagbabalik na alaala ni Henry. Gusto na niya itong kalimutan. Gusto na niyang ibaglit. Pumara siya ng taxi. Mama, sa bandang Parañaque tayo. Tumango ang taxi driver. Binirit agad nito ang takbo sa kahabang iyon ng Magsaysay Avenue. Maluwang daloy ng trapiko sapagkat madaling araw na. Nagtaka si Marian sapagkat nakita uli niya sa club ng Rojas Boulevard ang kalbong lalaking tinawag niya sa stage ng nakaraang gabi sa Quarles Pub House. Sa pagkakataong ito'y nasa unang mesa ito sa mismong harap ng entablado. Titig na titig ito sa kanya. Lihim na napangiti si Marian sa kanyang sarili. Hindi na siya bago sa pagsunod-sunod sa kanya ng customer. Di na niya mabilang sa mga daliri ang mga laking nag-alok na ibabahay siya. Hindi na raw niya kailangang kumanta. Ako na lang ang kakantahan mo, sinasabi pa. At sinasabi ang pangungusap ng may malisyosong ngiti sa labi. Na alam niya ang kahulugan. Ibig sabihin, mic na lang nito ang kanyang hahawakan. Hindi niya type. Hindi kasama sa kanyang mga pangarap ang maging kabit o karida. Pero hindi naman gumawa ng anumang aksyon ng kalbong lalaki. Bago pa natapos ang kanyang first set, ay nakita niyang kinawayanan nito ang isang waiter at hiningi ang bill receipt. Nagbayad ito at umalis na. Medyo napahiya si Marian sa sarili sapagkat hindi pala totoo ang kanyang kutob na siyang sinusundan ng lalaki. Agad din namang nawala sa kanyang isip ang lalaking kalbo. Ipinagpatuloy niya ang pag-awit. Nang matapos ang una niyang set, pinuntahan niya ang mesa ng isang customer na nag-request na may table siya habang hinihintay ang pangalawa niyang set. Kalahating oras siyang magpapahinga, papalitan ng ibang singer at pagkatapos ay siya uli at uuwi na siya. Matatapos na naman ang kanyang gabi. Ang totoo na babagot na siya sa kanyang trabaho. Oo nga, childhood dream niya ang pagiging singer, ngunit hindi yung ganitong klase. Ang ibig na maging popular na singer gaya ng sumikat na mga awit sa bansa. Pero siguro talagang hindi siya nakatadhanang sumikat. Wala siyang backer, wala siyang malapitan. Sa showbiz kung minsan ay hindi lang talento ang tungtungan tungo sa tagumpay, kailangan din ang tibay ng sikmura at kapal ng mukha. Kung pumayag lang si Marian na magpagaray sa isang mistisong inchik na kasosyo sa isang recording company, siguro isa na siyang sikat na singer sa ngayon. Pero hindi siya pumayag. Hindi niya kaya ang ganoon. Magtitiis na lang siyang kumita ng barya-barya kaysa naman mababoy ang sarili. Minsan na akong nababoy at ayaw ko nang maulit pa yun. Maya-may isinalang na uli si Marian sa entablado para sa kanyang pangalawang set. Tatagal iyon ng mga mahigit kalahating oras. Kapapalooban ng 8 hanggang 10 awitin. Gaya ng dati ng ginagawa. Sa pinakahuling kanta ay tumawag si Marian ng isang customer sa entablado. Gusto niyang bigyang kasiyahan ng mga customer. Sa mga ito kumikita ang mga gaya niyang entertainer. Ngunit mukhang minalas siya sa lalaking napili ng gabing iyon. Nang salubungin niya ito sa gilid ng stage, ay agad siyang nahipuan. Hindi niya sangga o nailagan ang kamay nito dahil hindi naman niya inaasahang magagawa nito. Pero saglit lang natigilan si Marian. Mga makabawi sa pagkagulat, ay bigla niyang hinataw ng microphone ang lalaki. Sapol ito sa noo. Hindi rin ito akalain na ganoon katapat ang dalagang singer. Isa palasing ito. Napabuka ang bibig ng mga customer nang makitang pumutok ang noo ng lalaki at agad na umagos ang sariwang dugo. At bago pa nakareak ang bastos na customer, 2 maskuladong bouncer ang nakadamba sa stage at kinalitkad ito pababa. Nag-dirty finger ang lalaking kay Marian kahit hawak-hawak na ito ng 2 customer. Pagbabayaran mo ito. Hindi na umimig si Marian. Nang mapawi ang kaguluhan ay kumanta pa si Marian at kahit malakas ang kabog ng kanyang dibdib ay nagawa pa rin niyang magpatawa. This will be my last song for you tonight. Kailangang maligo agad ako para malis ang makas ng kanyang palad sa ano ko. Nagtawanan. Nagbaw siya nang matapos ang awitin. At wala nang nag-request na kasunod na kanta. Nauunawaan ng mga customer na nabastos siya at alam na mga itong nawala na siya sa mood. Iyon na rin ang nasa isip ni Marian na nag-aabang na siya ng taxi sa labas ng club. Ang bastos na lalaking iyon. Pero lihim din yung binati ang sarili sapagkat nagawa niyang hambalusin ito ng microphone. Nakahipo nga siya pero nahataw ko naman siya dahil nakita niya, putok ang noon niya. Nang walang ano-ano may humintong kotse sa harapan niya. Napawang ang labi ni Marian. Lumakas ang kamog ng dibdib. Agad niyang natiyak sa isip na iyon ang customer na nahataw niya ng mic. Tiyak na inaabangan talaga siya para gantihan, para gawan pa ng lalong malaking perwisyo.
Unti-unting bumaba ang salamin ng bintana ng kotse, kasabay ng paghanda ni Marian na tumakbo. Kung sakaling ito ang lalaking nahataw niya, sinisiguro niyang hindi sila ito aabutan kahit naka-high heel shoes siya. Nang mabuksan ang bintana ng kotse, ay nakita niya ang lalaki. Napamulagat si Marian.